Kamusta Libra? Welcome to Like a Tarot. Gamit ang mystical cards at saka angel number, alamin natin yung situation mo. Connected pa rin ito sa buhay mo para magkaroon ka ng idea, advice, at saka dagdag kaalaman. Pasensya na kayo guys kung ang tagal kong hindi nakapag-reading kasi napakarami na pala ng cards ko at kailangan ko na tong i-cleanse para nasa kondisyon. Babasahin ko sa inyo yung meaning ng mga cards na ito. Itong red jasper ay pinapaalalahanan ka na bago ka umaksyon sa mga bagay na gusto mong pagdesisyonan, ay kailangan klaro sa isip mo kung ano yung mission mo, kung ano yung mga plano at merong paghahanda. Hindi lang sa resulta, kundi na rin sa feelings mo na kaya mong mag-adjust para sa situation. Magkaroon man ng delay, kailangan ng patience at saka one step at a time. Itong malachite na card ang nagsasabi, sa bagay nakadalawang cards ka na para sa protection. Pinapaalala ng card na ito na kailangan ng emotional healing kasi ang magiging kapalit nito ay mga positibong pagbabago. Sikapin na malagpasan mo yung bawat challenges na dumarating sa buhay mo. Kasi ito yung mas magpapalakas ng loob mo na para magpatuloy at magkaroon ng personal growth. Kailangan naman natin ay dalawang angel number. At saka, di ba nasabi ko nga na dalawang cards na para sa protection kasi may mga negative energies na hindi mo dapat i-welcome. Kung ano man yung napapanood mo, naririnig mo, or sinasabi sa iyo. 4. A sign that you would benefit from taking a leap of faith in some respect. One, two. Trust that these signs mean that you are blessed and your angels want to give you clarity in your life journey. Kaya, huwag mong pagdudahan yung kakayahan mo. Magtiwala at maniwala sa sarili. Makinig ka sa advices ng iba or opinion, pwede naman yon. Pero syempre, ikaw pa rin yung huling magdidesisyon. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Alamin natin ang situation mo, ang situation ng person mo, ang situation ng relasyon, at saka yung outcome. Inaalam ko ito para malaman natin kung ano yung pagbabagong nangyayari. Unahin ko muna yung cards mo. Eight of Wands in reverse, Page of Swords at Three of Swords. Marami kang iniisip dito sa cards na ito. At saka tingin mo, nawawalan ka ng kontrol sa buhay mo. Pinapayuhan ka rin ng mga cards na ito na kapag merong argumento, hindi mo kailangan magbabad sa ganong sitwasyon kasi mas lalo ka lang may stress. Hindi kasi nakukuha yung punto mo ng person na kausap mo. Hindi siya marunong makinig.
Sa career, ang ilan sa inyo, hindi ka happy sa career mo, nakadalawang cards ka na. Lalo na't ang ilan sa inyo, pinaghandaan mo ito or pinag-aralan. At saka, ang target mo, yung malaking sweldo. Pinili mo nga yung trabaho na tingin mong makakapagpa-sustain ng mga pangailangan mo. Pero ngayon, hindi na ito nakakatulong sa iyo. Kumbaga maraming bawas. At ang advice ng card, sabihin mo yung opinion mo pero hindi mo na kailangan makipagtalo, lalo na't nakadalawang cards ka na. At saka sa trabaho, alam mo naman na kahit saan merong mga taong hindi maganda yung behavior, pero hindi ka talaga masaya sa trabaho mo, kaya wala nang makakapigil sa'yo na magpalit ng work. Ang ilan sa inyo ang problema mo yung boss mo. Sa mga single o kaya nasa relationship, nakadalawang cards na nagkakaroon ng misunderstanding. Kaya nagkakaroon ng pagtatalo o kaya nauuwi na talaga sa ending ang relasyon. Ang ilan naman na nasa relationship, nade-delay yung paglipat nyo ng person mo ng ibang lugar or bahay. Single ka man or nasa relationship, nasa stage na yung person ay merong mga mahirap na sitwasyon na pinagdaraanan na hindi niya kayang masolusyonan. Kaya nagkakaroon ng agarang desisyon, yung break up or yung mainitin yung ulo. Kaya ang ilan naging single at saka ang ilan naman na nasa relasyon ay hindi na kayo nagpansinan ng person mo. Ito yung cards niya, guys. Dito din detalye kung bakit nag-iiba yung mood ng person or merong agarang desisyon. Eight of Cups, Ace of Wands, at the Wheel of Fortune. Malinaw dito sa cards ng person mo na siya ay nag-abandon na sa relasyon. Kasi ang prioridad ng person mo ngayon ay yung mga magandang pagkakataon kung patungkol man ito sa love or sa career. At saka meron ding person na pareho yung nakamit. Kumbaga nagkaroon ng third party sa relationship nyo, pero yung person na yun, kasi tingin niya, yun yung magbibigay sa kanya ng magandang kinabukasan. At yung magandang pagkakataon na dumarating sa kanya, magkasama man kayo o hindi na, hindi niya matanggihan. Sa financial, marami kang iniisip na paraan na para matugunan yung pangangailangan mo o makabayad ka sa mga nahiram. Dahil sa maparaan ka, magaling kang dumiskarte, merong magandang financial na darating sa buhay mo, kumbaga opportunity. Kaya kung nahihirapan ka sa ngayon, sa mga susunod na buwan, ay hindi na. Kumbaga magiging tuloy-tuloy na, magiging maganda na yung daloy ng financial mo. Yung gusto mo na kasi ang ginagawa mo. Kaya umaayon sa iyo yung kapalaran sa financial. Ang ilang single, may mga person na nagpapakita ng interest sa iyo, pero sa ngayon, hindi mo talaga sila nagugustuhan. At yung potential person, sa ngayon, nadidevelop pa lang yung feelings niya sa iyo. Hindi pa niya ito napapansin na nagugustuhan ka. Pareho kayo ng gusto ng person na ito at magiging healthy yung bubuuin nyo na relasyon. Magaling magtago ng feelings yung person kaya hindi mo alam. Papakitaan ka niya ng matalinhagang gesture or may sasabihin siya na may hiwagaan ka. Sa mga nasa relationship, kung meron kang napansin or may nararamdaman, kailangan mo sabihin sa person mo kasi wala namang perfect timing.
At yung pagsasabi ng totoo ang makakatulong para magkaroon ng pagbabago ang relasyon nyo. Guys, kunin nyo lang yung akma sa sitwasyon nyo at saka ikaw na rin magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito yung cards mo para sa relationship. Queen of Cups, Page of Cups, at Ten of Cups. Lahat naka-reverse. Itong mga cards mo, naka-apat na cards ka na hindi ka happy sa nangyayari sitwasyon sa buhay mo. Naka-dalawang cards ka na hindi umaayon sa mga plinano mo yung sitwasyon na nangyayari ngayon or sa future. At pinangunahan ka na ng mga naunang cards katulad ng mystical cards na protektahan mo yung sarili mo sa mga negativity. Mag-ingat din sa chismis at pinapakita sa cards kung sino yung nagchichismis, kapitbahay mo. At katulad ng nasabi sa mga naunang readings ko, may kanya-kanya tayong panahon. Ito yung panahon mo, kaya pag sumikapan mo na malagpasan mo, nakaapat na cards ka na. At yung mga taong nagchichismis sa'yo or nagbubuli, may panahon din sila. Pero mas mag-focus ka sa sarili mo. Para naman sa kalusugan, kung meron kang health issues or health problem, importante yung kooperasyon mo. Kasi wala namang nangyayari ng biglaan or magic. Dumadaan ka sa pagsubok, kaya makaka-recover ka, ano man yung problems mo or health issues. Sa mga single, ang ilan sa inyo, wala pa talagang nagpapatibok ng puso mo. Kaya nagfo-focus ka muna sa career o kaya sa hobbies. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, matagal mong pinagpasensyaan yung person mo. Pero nakikita mo na hindi talaga kayo magkasundo dahil sa hindi niya magandang pag-uugali. Kaya ang ilan sa inyo, natuluyan na talagang magkahiwalay. Nakadalawang cards ka na. Itong outcome na card na Four of Swords, ang ibig sabihin, okay lang naman na maging busy ka. Pero hinay-hinay din kasi itong pagiging busy mo or focus sa trabaho, yan yung nagiging dahilan para mawala yung connection mo or yung masira yung relationship sa kapwa. Itong Four of Cups naman ay sinisikap mo na mag-improve yung sarili mo. Hindi mo nagugustuhin pa na maulit yung nakaraan. Matatagalan pa bago ka mag-heal or tumanggap ng bagong pag-ibig, pero nasa proseso na ito. Sa ngayon, hindi pa, pero soon haharapin mo rin yung mga chances patungkol sa love. Maraming pagbabagong nangyayari at saka marami ka ring natutuklasan sa sarili. Sa future, patuloy kang mag-grow sa career, sa financial, sa kalusugan mo, maayos din. At saka tinatanggap mo na kung ano man yung mga nangyari sa'yo sa nakaraan at kung ano yung magiging kapalaran mo. Hindi ka na rin mag-overthink sa mga situation. At saka nakatatlong cards ka na sa acceptance. Nilalet go mo na yung alam mong hindi nakalaan para sa iyo. At saka habang nagpapatuloy ka sa buhay mo, lalong nag-i-increase yung katatagan mo. Hindi ka rin takot na mag-isa na mamuhay. Gamit naman ang charms, alamin natin kung ano ang zodiac sign na nangunguna sa reading na ito at saka alamin mo din kung nandito ba yung letra ng pangalan mo or letra ng pangalan ng person mo. Siya nga pala, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon.
Capricorn, Aries, Virgo, Scorpio, Pisces, Aquarius, at Cancer.